Detalye sa pagpapakasal ni Carla Abellana ngayong taon ayon kay OG Diaz. Mukhang isang magandang taon ang naging pagpasok ng 2025 sa buhay ng aktres na si Carla Abellana. Matapos kasi ng kanyang masakit na heartbreak noong 2021 sa hiwalayan nila ng pinakasalan niyang si Tom Rodriguez na tumagal lamang ng 3 buwan. Masasabing binuksan na niyang muli ang kanyang puso para magmahal ng iba. Ilang buwan na nga ring nababalita ang tungkol sa pakikipag-date ni Carla sa isang lalaki na hindi niya binabanggit ang pangalan o kailanman ay hindi ipinakilala sa publiko. Mas pinili rin niya ngayong gawing pribado ang estado ng kanyang love life. Hindi tulad noon na matapos niyang isa publiko ito ay nagkaroon na ng mga chismis sa relasyon niya. Pero kahit teaser lang ang ipinapakita ni Carla sa kanyang social media ng mga dates nila ng lalaking ito, usap-usapan naman ngayon ang muling pagpapakasal niya. Ang balitang ito ay inilabas ng talent manager at entertainment reporter na si OG Diaz sa kanyang programa. Sinabi nga nito na nakatakda na si Carla na lumagay muli sa tahimik, kasama ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso ngayon. Napag-alaman din na isa palang chief medical officer ng isang private hospital sa Quezon City ang bago niyang karelasyon. Ang kasal daw ng dalawa ay gaganapin sa December 27, 2025 at sa Cavite daw ang sinasabing magiging venue ng kasal. Ayon din sa usapan ni na OG at ng mga kasama niya, matagal nang magkakilala sina Carla at ng doktor at nag-date na rin daw sila noong nasa high school pa sila. Naputol lamang ito pero ngayon ay nagkaroon na ng magandang kwento. Kung totoo nga ang nasusulat sa kanila ngayon, first love ni Carla ang mapapangasawa niya. At tiyak naman na love is lovelier the second time around. Matatandaan din na kinumpirma na rin ni Carla noong buwan ng Agosto na balik na siya sa pakikipag-date dahil matagal na rin naman ang panahong lumipas matapos niyang maging diborsyada. Aniya sa isang interview, "I've said it naman before, it's about time I open myself to dating, meeting new people. So I decided to try it. Yes, there's a second date. We'll see if there's gonna be more dates." Naintriga na rin si Carla noon nang makita ng mga netizens sa kanyang IG post ang litrato niya na sobrang cozy sa isang candlelit dinner kasama ang hindi nakilalang tao na may hawak na menu. Makalipas ang ilang araw ay nagpost siya muli ng litrato kung saan kita ang isang paa na may suot ng sneakers at isa naman na may suot ng sandals na nilagyan niya ng 3 purple heart emoji sa caption. Ang pinakahuli namang post ni Carla na makikita sa kanyang IG feed, 1 linggo lang ang nakalipas, ay may caption na "It's you again" na isang black and white photo ng binti ng isang lalaki na naka-loafers at babae naman na naka-heels na sinamahan ng happy face emoji. Inisip tuloy ng mga netizens na tila nagpapahaging na si Carla at handa na siyang ipagsabi sa marami na may bago na siyang mahal. Sabi nga ng ilang mga nag-comment, nagpa-soft launch na si Carla sa kanyang social media at hinihintay na lang nila ang hard launch na gagawin niya para maipakilala ang boyfriend. Maraming followers at mga kaibigan niya sa showbiz ang natuwa sa tinatahak ng love life ni Carla. Pero kilala ang aktres na hindi komportable na ibunyag sa maraming tao ang mga kaganapan sa kanyang pribadong buhay. Noong mapag-usapan ang relasyon nila ni Tom Rodriguez, matagal din bago nila naamin ang tunay na estado nito sa publiko. Hindi man ipakilala ni Carla ang bago niyang boyfriend sa maraming tao. Alam ng kanyang mga fans na masaya siya ngayon sa pinasok niyang relasyon. Tulad na rin ng nasabi niya noon, "I've been actually seeing him. Kita niyo naman, nakakadalawang post na po ako, di ba? Parang may pagka-soft launch po. Pero matagal ko na po yan siyang kilala. So na-mention ko naman po that I've been open to dating. And I have been dating. So ini-enjoy ko lang siya, Tito Boy. Ito ang makakapagpatunay na dahil may nakaraan na silang dalawa, madali na lamang para mapakisamahan nilang muli ang isa't isa." Ngunit hindi naging madali para kay Carla ang iwanan at kalimutan kaagad ang sakit na naranasan niya noon. Sa pag-uusap nilang dalawa ni Boy Abunda, nasabi niyang nagkaroon din ng effort para magawa niyang paghilumin ang sugat. "I wouldn't say naman po na it was just time that healed. Madami pong effort, madaming trabaho, tinrabaho para mag-heal." Kaya naman matapos na gumaling ang sugat ng kanyang puso, bukas pa rin naman si Carla na pumasok sa isang seryosong relasyon at magpakasal muli. Hindi naman daw niya gusto na tapusin na ang parte na yon ng kanyang buhay
at isara ang pinto sa oportunidad na magkaroon ng sariling pamilya. Ayaw ko na pong maging closed yung aking pag-iisip na ganon. Of course, I want to be open naman po into, open to enjoying myself and, falling in love or being in a relationship. Naniniwala si Carla na to trust life and the process. Whatever is meant for you will come to you. And wag masyado pong isipin or mag-worry about the future. It takes time, pero just keep going. Ang usapin tungkol sa muling pagpapakasal ni Carla sa bago niyang boyfriend ay hindi naman masama at walang magiging problema. Divorce naman na kasi si Carla sa kasal nila ni Tom noong 2021 at naaprubahan at kinikilala na rin ng korte dito sa Pilipinas ang pag-file ni Tom ng dissolution of marriage sa Amerika sa pamamagitan ng US Divorce Decree dahil sa US citizen ang aktor. Subalit hindi pa nagbibigay ng kumpirmasyon si Carla tungkol dito kung may katotohanan nga ang nasagap na balita ni OG Diaz mula sa kanyang source. Isa pang tinitignan sa muling pagpapakasal ng aktres ay kung ito ba ay magiging isang civil ceremony o Christian wedding. Kahit naman daw kasi na-divorce na silang dalawa at aprobado na ito ng korte, hindi ito nangangahulugan na pati ang church wedding nila ay aprobado na rin. Hindi pa kasi idinideklara ng simbahang Katolika na null ang church marriage ni Carla kay Tom. Para naman maikasal muli si Carla sa simbahan, kakailanganin niyang sumailalim sa sariling proseso ng simbahan para sa annulment na naiiba sa legal civil divorce. Naging hati na rin ang kasagutan ni Carla tungkol sa pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas. Bilang isang konserbatibo, hindi niya masabi na pro-divorce siya. Kahit pa kasi siya ay dumaan sa proseso nito, hirap siya na maging pabor dito. Marami naman ang nananawagan na maisabatas na ang diborsyo sa bansa dahil marami ang nakakaranas ng failed marriage. Aniya, it's not new news. Parang ilang beses na po na napag-usapan. Ilang beses na pong nag-attempt ang ating government, ang ating court na maipasa itong divorce bill. Vatican na lang at Pilipinas ang mukhang walang divorce. Which shows anong society po, anong kultura meron tayo. Honestly, hindi ko alam. Separation of state and church. But siguro they should listen more. Yung ating public officials. They should listen to people, to the citizens. Kung ano ba talaga yung kailangan nila, gusto nila. Sana lang mapakinggan na, lalo na yung mga nangangailangan. Umaasa naman ang mga fans ni Carla na kahit papaano ay masilayan nilang itsura ng bagong minamahal niya. Base kasi sa kwento ni OG Diaz, chinito daw ito at pogi. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.